Tanong, no, ano ba ang resume at ano-ano ba ang mga nilalaman nito at ano ba ang mga tips, no, sa paggawa ng resume. Okay? So magandang araw po sa inyong lahat, no. Welcome po sa Superial TV. Ako po si Mr. Jason Ariel Andrade, isang HR Generalist Officer, no. Isa rin po akong Safety Officer 2 ng BOSH o yung tinatawag nating Basic Occupational Safety and Health, and also Safety Officer ng COSH or yung tinatawag nating Construction Safety and Health, and last but not the least, no, ako po ay isang former first aider. Okay, so narito po ako upang magbigay ng konting tips, no, konting ideas and mga opinion, no, base sa aking mga na-experience, no, sa 10 taon, no, 10 years na pagtatrabaho. Okay, so kung bago ka pa lang sa aking channel, ay ako po ay humihingi sa inyo ng 5 segundo upang i-like, i-share at mag-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi ka mahuli sa ating mga videos na ilalabas. At huwag din natin kalimutan, no, na magkomento kung kayo po ay may mga katanungan, no, mga clarifications or mga requests na gusto nyong i-content, no, or gusto nyong ating pag-usapan, no. Huwag na nating patagalin, no. Simulan na ang ating intro. So, ang isang mahusay na resume ay isang mahalagang bahagi, no, ng iyong or ng ating job application, no. Ito ay unang impresyon, no, na binibigay sa mga kumpanya na ating pinag-a-applyan. Kaya't mahalaga ito ay maayos at mapakita na ang ating mga kasanayan, ang ating mga karanasan at mga kwalifikasyon, no. So narito po ang mga ilang tips, no, sa paggawa ng resume. So number 1 dito, of course, ang pinakamahalaga ay ang ating header. Number 1, no, ilagay ang ating buong pangalan, no, numero ng telepono or ng ating mga cellphones. At of course, wag nating kalimutan ang ating updated email address sa pinakataas ng ating resume, no. Siguraduhin na ito ay malinaw at madaling mahanap. Make sure din na wala ring mali sa mga spelling na ating ilalagay, no, sa ating header. So tips number 2, professional summary, no. Dito i-summarize natin ang ating career goals, no, kasanayan at karanasan, no, sa ilalim ng professional summary, no. Ito ay nagsisilbing maikli pero makahulugan, no, pahayag patungkol sa ating sarili. So number 3 naman po dito ay ang ating skills, no. Ilista ang ating mga pangunahing kasanayan at kakayahan, no. Ihiwalay natin ang iba't ibang kategorya like ng mga technical skills, mga soft skills at mga iba pa. Okay, at ang ating ika-4 na tips ay ilagay natin ang ating work experience, no. So i-organize ang iyong mga nakaraang trabaho sa kalahatan mula sa pinaka-recent hanggang sa mga unang trabaho. Okay, so ilarawan ang ating mga responsibilidad, no, at tagumpay sa bawat trabaho gamit ang bullet format. Okay, so focus sa mga achievements at kung paano ka nakatulong sa kumpanyang ating pinagtrabahuhan. Okay, so sa ika-5, of course, yung ating education, no, ilagay ang ating pinakamataas na tinapos na edukasyon sa itaas, no. Ilarawan ang ating academic achievements,
no, mga awards at mga extracurricular activities, no, kung tayo man ay naging top 1, no, naging summa cum laude or magna cum laude. So sa ika-6, ilagay natin ang mga certificates and trainings, no. So dito kung meron tayong mga certificates o pinalad na mga training, no, ilagay natin dito. Ilista natin dito sa ating resume at ito'y nagpapakita ng ating commitment sa continuous development or continuous learning. So sa ika-7, no, of course yung ating mga projects, no, ito naman ay kung may mga meron tayong relevant na proyekto sa trabaho or eskwela, ilagay po natin ito, no, ilista ito at ilarawan kung paano ito nakatulong sa ating professional group. Okay? So number 8, yung ating volunteer work, no, kung tayo ay tumutulong sa mga nangangailangan, kung tayo ay nakikilahok sa mga volunteer activities, no, isama natin dito sa ating resume. Ito ay nagpapakita ng ating commitment, no, hindi lamang sa trabaho bagkus sa ating community at sa iba pang kahalagahan. Of course, yung ika-9 na ating tips ay yung languages, no, kung ikaw ay bihasa sa mga iba't ibang wika, no, ilagay rin natin sa ating resume. At ito ay isang dagdag na asset, no, lalo na kung tayo ay nag-a-apply bilang isang call center agent at mga internationals na mga kliyente. So sa ika-10, no, na ating tips ay ang formatting, no, gumamit ng malinaw at font na maayos, no, font size at font style na maayos, no, siguraduhin ang ating resume ay madaling mabasa at hindi magulo. Sa ika-11 naman na ating tips ay ang length, no, o yung haba, no, subukan or pilitin natin na ang ating mga resume ay isang pahina lamang, no, lalo na kung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa iyong career. Ngunit kung meron ka ng maraming karanasan, no, pwedeng umabot ito, no, so sa at least 2 or 3 pahina. Number 12 na tips sa paggawa ng resume ay tailor your resume, no, i-customize natin ang ating mga resume para sa bawat trabaho or application, no, i-highlight natin ng mga aspeto ng karanasan at kasanayan na direktang kaugnay sa trabahong ating ina-applyan. Okay, ika-13 na tips ay ang proofreading, no, so double checking ang kailangan natin gawin, no, so bago natin ipadala ang ating resume, no, sa kumpanyang ating pinag-a-applyan, no, siguraduhin na walang mga typo errors, no, or grammatically errors, no. Maraming maaaring humingi ng tulong, no, mula sa iba pang tao para sa proofreading. And of course, last but not the least, yung ating reference, no, sila yung mga taong nagpapatunay or mas nakakakilala sa atin, no. Ako bilang HR, no, I pursue my mga employees, mga former employees, mga resigned employees na gawin nila akong resume, gawin nila akong reference sa kanilang resume para at least makatulong ako sa kanila sa kanilang bagong trabahong kanilang ina-applyan. Okay, so sa pangkalahatan, no, ang isang maayos na resume ay naglalaman ng malinaw at konkreto na impormasyon na nagpapakita ng iyong kakayahan at angkop na posisyon na iyong ina-applyan. No, ito ay isang kasangkapan upang mapansin ng employer at mapabuti ang iyong tsansang makakuha ng inaasam na trabaho. Okay? So bago tayo matapos, no, huwag po nating kakalimutan na sa bawat plano, no, bawat desisyon, bawat solusyon, no, na ating gagawin ay huwag tayong makalimot na humingi ng guidance at magdasal sa Panginoon, no. Magpasalamat sa mga blessings na ating natatanggap at huwag rin nating kalimutan yung mga taong tumulong sa atin at tumulong din sa iba pang nangangailangan,
no, at magbigay ng serbisyo sa mga kapwa nating Pilipino kagaya nito. Okay? So kung ako po ay nakatulong sa inyo, muli ako po ay humihingi sa inyo ng 5 segundo upang i-like, i-share at mag-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi ka mahuli sa ating mga videos na ilalabas, no? So huwag din natin kalimutan magkomento, no, kung kayo po ay may mga katanungan, clarifications or may mga requests, no, na gusto nating i-content or gusto nating pag-usapan sa mga susunod na videos. Muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat at mag-ingat at mabuhay po tayong lahat.